Joining us in this episode is the administrator of the National Irrigation Administration and a former mayor of a town in Ilocos. We'll talk about dams and floods and how to control flooding, especially in Metro Manila during this monsoon season. Thank you for joining us, Engineer Eddie Gilliet. Thank you, ma'am. Maraming karangalan po sa akin. May interview po. Your budget has been passed smooth as sailing. The quarter of the Department of Agriculture's 200 billion pesos for 2025. Ang ating Pangulo nga ay ito nga yung kanyang priority, itong food security. So lately pa nga ho ay na-transfer ang National Irrigation Administration sa Office of the President. Which is a good thing because it makes things easier, the passage, whatever you're advocating for, it gets quick approval from the President. And alam naman natin, pag under ka ng isang agency, minsan meron yung mga parochial thinking na kanya-kanya ba? You're operating in silos. Yes. So, ngayon, nandun ka sa Office of the President, so matititigan lahat ng Pangulo kung saan at anong magandang ahensya ang maganda sa convergence natin. Like in the case of national irrigation, nandyan po yung may flood control component tayo. Ano po? Yung mga dam natin, pwedeng flood control, so pwede kami makipagtulungan sa DPWH. Meron tayong power generation, so under the Department of Energy, ano? And of course, food security, DA. Let's focus on dams or flood control. So, malaki ang problema namin talaga pagka nagbabaha, lalo ngayon, Monsoon season. Lalanin niya pa, no? At next year, marami po kami naka-line up ng mga projects, no? Like itong Tumawini Dam na lang sa Isabela, mga 12 billion yun, no? Panay River Basin sa Panay Island. Sa Mindanao naman, dito sa Pulangiring River, na fast track po yung ating pag-construct ngayon dahil una, siyempre naayos natin yung sistema. So, ito ang kagandahan. Nakikita natin, ang DIA ngayon, nakakapag-attract tayo ng quadruple A contractors, mga talagang mahusay na mga contractors ito. Simula po nang umupo kayo as NIA administrator from being a mayor of Pidig, last year po ay talagang nilinis niyo po ang ahensya, no? Dahil humarap po ito sa kontrobersya tungkol sa mga contractor, mga kontratang hindi natatapos, pati yung bidding. So, inyo pong pag-upo, nilinis niyo po yung proseso ng procurement at tinerminate nga po itong mga contractor na hindi nagde-deliver ng ilang taon. It helped na you are an engineer. Medyo depleted po yung workforce ng NIA. At ang private sector, alam naman po natin kung gaano kalawak yung kanilang resources. Pagdating dito sa mga bagong competencies, yung mga bagong sistema, yung mga AI na yan. What is the usual timetable in building a dam? Feasibility study, 3 years na yan. And then detail engineering, another 3 years. Pero ngayon, yung mga FS natin... So 6 years in total? 6 years yung bago mo ma-implement. And then implementation pa. So abutin mga 10 taon yan. 10 taon? Oo, tagal. Dito kasi ngayon, ang maganda sa design and build, wala yung mga makakasali lang dito, yung mga talagang may capability na contractors. So from 10 years, makakat na po natin ang timetable for building dam. So how many years? Siguro mga 6 to 7 years na lang yung isang malaking project. Pwede pa lang gamitin yung AI ngayon, technology. Kasi meron nang makukuhang data para sa Google, no? Na makukuha mo yung data ng rainfall within the last 10 years. No? Doon ka nagtatagal dahil pag nag-FS ka, kailangan hintay mong umulan. I-observe mo kung gaano kataas yung tubig. Ang mandato po ng National Irrigation Administration ay talagang sa irigasyon at para po yung polisiya para po matulungan ng mga magsasaka. Pero sa kaya kayo nagko-construct o nagtatayo ng mga dam. Pero ang dam po ay marami ang function, no? Hindi lamang irigasyon kundi rin flood control. So I'd like to concentrate also on the flood control po. At sa nabanggit niyo po mga dam, alin po dito yung flood control na may flood control na component? Well, una, pinakamalakas ng impact dyan, itong ating mga high dams. Take the case of Magat Dam, itong ating Pantabangan Dam. Kapag ang kagandahan kasi ng mga high dams, may capacity sila to mag-store ng tubig.
Pag malapit nang mapuno yung dam at may paparating na bagyo, magpe-release kami, controlled release. Para pag dumating siya, mapupuno mo siya. Ganun kalaki ang impact ng ating mga dams. Water management ang tawag namin dyan. Ang flood control kasi, ang tinitake care of lang yan is yung environmental and social problems. Pero kapag sinamahan mo siya, ginawa mo siyang water management, yung gusto ng ating Pangulo ngayon, nagkakaroon ng economic benefit dahil yung tubig ngayon, napapakinabangan ng mga farmers, may kumikita So, sustainable kasi yung project pagka ganun. Tama yung Pangulo natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na water management dapat. So ito po yung inyong framework by which you operate when you build new dams, particularly the high dams and the diversion dams. Yeah. The thing is though, not all dams are managed by the NIA. Some of the big dams, the huge ones, are managed by other agencies. Kaya po medyo confusing, di ba? Kasi may mga dams na hindi naman pala NIA ang papakawala ng tubig, kundi ibang ahensya, MWSS, o kaya yung power company. Yes. There are dams functioning as hydropower source and also as flood control. And there are dams na irrigation lang or pwedeng irrigation at flood control. At yun po yung sa inyo that fall within your ambit. So, paano po yun, sir? Kasi itong mga dams na malapit sa Maynila, say La Mesa Dam and Angat Dam are major source of water for Metro Manila. Hindi po yun isa ilalim ng NIA, hindi ba? Hindi po, pero yung papakawalin nilang tubig, sa amin na mababagsak. Let's take the case of Angat Dam. Angat Dam is, Napocor po yan. Power generation po yan. So, magre-release siya ng tubig dahil sa pangangailangan niya ng power. Nag-impound siya ng tubig, gumawa siya ng dam. Pag-release niya, power ang makukuha niya. Pagbaba ng tubig, nandyan yung Ipo Dam. Ang Ipo Dam, ito po yung ginagamit natin para pag-draw ng tubig sa ating inumin sa Metro Manila. So, pang potable water naman. But of course, nandiyan naman ang National Water Resource Board, ang WRB. May allocation din ang NIA doon. So, yung iba, papakawalan naman nila for irrigation. Ganon po yon. But San Roque Dam, ganon din ang sistema. Pero yung Pantabangan at Magat kasi, na atin yan. By the way, yung Irrigation po yun. Irrigation po, ang main purpose nun. Pagka high dams, automatic flood control siya. The construction of the Wawa Dam helped prevent widespread flooding in Metro Manila because that's situated in Marikina and it's nestled right between two mountains. And we all know that Marikina is a catch basin when water levels hit a certain critical level, right? Kung iisipin natin, yung pag-construct ng mga high dams dyan, along Marikina River, yan ang kasagutan ng problema natin ng baha at problema natin sa inuming tubig. So, ilang taon lang nila kinonstruct yan, Wawa Dam, parang wala pang 3 taon, no? So, isipin mo, within 3 years pala, kaya mong isolve yung problema natin sa baha at saka sa potable water. Kung wala yung high dam na yan, itong ano ba yung nakaraang bagyo na ito na dumaan, yung bumaha na naman, Delubyo, sana inabot ng Metro Manila, masahol pa sana sa Ondoy yun. So you attribute po the fewer casualties to the construction of Wawa Dam? 6 na buwan bago yun mapuno. So imagine yung tubig na hinold niya, it's more than 100 million cubic meters. Imagine 100 million cubic meters na dumagdag sa bahan ng Metro Manila, dito sa Metro Manila. Between now and 2028, which of these project in the pipeline, the dam projects in the pipeline in particular, would be finished so that we address finally this flood problem in Metro Manila? Umaasa po kami dito sa additional budget natin para doon sa fund ng malalaking dams. Like I said, yung 42 billion namin ngayon is halos kalahati na niyan papunta sa operation and maintenance, di ba? Ay yung cost ng mga dams natin, merong 15 billion, merong 8 billion, merong 20 billion. Tinitignan ko, matatapos namin dito sa termo ng ating Pangulo, yung Bayabas Dam sa Bulacan. At kung masimula namin this year yung Maringalo Dam, matatapos din po namin yan. At kung
ma-release ng NEDA yung ating restructuring nung Balog-Balog Dam sa Tarlac. Kaya rin namin tapusin yun within the term of the President. At of course, itong Tumawini Dam sa Isabela, kaya rin po yun. Ano? Yung Alimit Dam sa Ifugao. Yung mga dams, for sure, yung mga sinimulan naming dams sa Mindanao, 1-2 billion lang yun, tapos po yun. Ano? Marami pong matatapos dito sa term ng ating President Ferdinand Marcos Jr. At tama yung kanyang direksyon mo. Dahil sabi nga niya, tigil natin sa kanya yung flood control. Gusto ko sabi niya, water management. Kasi sayang ang pera sa flood control lang. Ganun lagi yan sinasabi ko na tinitingnan niya. So if there's a change in paradigm that we're just not hitting, we're hitting birds, 2 birds with just 1 stone. Yeah. Apo. Multiple birds kasi meron kang power, meron kang water, meron kang irrigation, may potable water. Thank you very much, Engineer Eddie Guillen, the Administrator of the National Irrigation Administration. Maraming salamat po ba? Ay, kagaran po. Thank you po. This has been Newswatch Plus Interviews. I'm Lois Calderon. Thank you for watching.